So, iyan na yung summary ng meron tayong pang forelimb, meron tayong pang hind limb. Um, Dun sa isang reading material nyo, pinakita doon na dapat pantay yung angle ng back, pantay yung length ng neck, right? No? Pantay yung length ng neck. Dapat hindi masyadong mataba. Tapos, hindi arch yung back. Tapos, yung kanyang footing, equally angled, no? So, para mas ma-appreciate mo na talagang may conformational defect yung horse, you have to be right in front of the horse, no? Pero syempre, you have to be careful kasi baka mag-charge yung horse sa'yo. Tapos, so you have to be alert, no? Kailangan the typical on how to properly approach the horse on the left side, ipaamoy mo yung kamay mo dun sa horse. Tapos, introduce mo yung stroke him or her dun sa face, sa neck. Lagi ka lang nakatingin sa ears para makita mo kung starting to relax na siya or still agitated, ganyan. O pagka-relax na yung horse, saka ka pumunta na kahit konting diagonal mo. Depende sa situation, kung nakatali ba siya, there's another one holding the halter, kung meron bang halter, kung meron halter, parang ganun. So, but basically get a glimpse of what's immediately in front for you to appreciate ng letter A, no? Siyempre, imaginary line na lang yung nakikita niya dyan, yung mga dot, okay? Marami pa tayong nakikita and even for commonly sa ating local horses, hindi talaga sila yung magandang conformation, no? Be it sa forelimb, sa back, and even from afar, yung letter B, letter C, letter D, madali mo siyang makita, no? So yung letter E or F, pagka mas close examination, saka mas matagal mo siyang makikita, mas ma-appreciate mo na, okay, siya ay back mid o siya ay tied in, no? Yung tied in, a little bit, mas mahirap nga siyang mapansin, lalo na kung mobile yung horse. So it has to be when you do this check, they have to be standing still, no? Hindi pwedeng naglalakad. Kasi pag naglalakad o tumatakbo, pang lameness check yon. Pero pag conformational check, they have to be standing properly, no? Hindi masyadong gumagalaw. Okay? Sa local horses natin, wala naman kasi talagang breeding upgrade na ginagawa para makorek yung mga conformational defects. So, syempre, yung mga ginagamit na for draft sa ating agriculture, basta dumami sila, no? Kaya hindi talaga ito nakokorek. Pero for our imported horses, syempre, expect natin dapat wala nang ganyan. So, for the race horses, commonly wala na talagang nakikita na BCD, pero meron pa rin na F. But of course, we cannot expect them to win kung ganyan ang conformation ng kanilang mga paa, no? Kasi very prone to trauma, lalo na yung letter C, which is front-footed. Kasi pagka tumakbo yan na mabilis, matatamaan niya yung kabilang shin, no? This is the shin. Okay, o di matatalisod siya. Di pag natalisod siya, iikot siya. Pwede siyang mamatay. Pwedeng mamatay yung susunod sa kanya, no? Hindi lang siya, pati yung rider niya, no? Yung jockey, pwedeng maaksidente. So that's why, pagka meron ka nakita ang CX na yan agad as a racehorse, no? Siyempre, X na din as a breeder. Kasi hindi mo dapat yan i-continue yung defect na ganyan. Okay? So, posible na meron pang nakakalusot na back knee, na kasi minsan hindi siya masyadong kita, parang ganun. Pero, like I said, if you really want a champion horse, stick to letter A. Okay. Sige. So now, on the rear side, so, tapos ka na tumingin sa front side, pupunta ka naman sa rear side. So again, obtain yung mga precautionary measures para hindi ka masipa. This is just from afar, no? So you stand behind the horse with the proper distance na hindi ka niya masisipa, right? Kasi observation lang naman ang titingnan mo, hindi mo naman yan ipapalpate. So for the rear side, mas mahirap siyang tingnan, hindi siya ganun ka-obvious, I would say. Lalo na yung letter B, no? Marami pa ako nakikitang letter B, especially for
even for race horses or breeding horses dito sa Batangas, pag naglakad sila, ang hirap ma-detect yung letter B. No, hindi kasi parang parang lahat naman letter B, no, yung cowhack. Pero kailangan talaga on a standstill para mas makita mo na hindi pantay, no? Obviously, yung letter B, mas pumasok yung kanyang hind limbs as compared na dapat straight lang siya. Okay? And yung letter C is parang kumbaga si letter B o yung cowhack is just mild, no? Si bow-legged, severe. So yung si severe na severe, eh makikita mo sa apak niya, so even when walking, hindi maganda kasi masyadong angled yung kanyang hind limbs. Okay? Ito naman letter D, so iyan yung similar sa coon-footed. So yung letter D, yung bow-legged, yan yung similar sa front-footed. So, pag umaapak to, like walking, no? Tapos titingnan mo yung steps niya, parang nag-o-overlap yung step, no? But it should be straight like this. Hindi dapat nag-o-overlap yung step. So, prone to, din ito, trauma, no? Ano yung word na ginamit ko kanina, matatalisod, no? Prone to talisod din ito. Kaya ayaw din natin to. This one's very obvious when you're walking the horse. Yung letter E, ano siya, similar to, cowhack, but yung kanyang yung kanyang lower part of the foot is hindi siya naka-angled, no? It went straight, no? Pero yung kanyang yung kanyang hack, same siya na pumasok, same as with the split-footed. Pero instead of angled yung kanyang lower foot, it just went straight, no? So, you still don't like this kasi pwedeng magtama-tama pa rin yung hack niya. So, may trauma pa rin yan. Dapat talaga, there's a wide distance in between the two legs. Okay? Tapos yung F naman, too wide naman. No? Too wide naman. So, hindi mo, it affects the balance at the back part. Okay? Pangit kung makikita mo, para naman siyang bukakang masyado. A little bit, kumaga, a little bit yung tinatawag natin sa cam. Parang a little bit. Base wide naman or stance wide ang tawag natin. So, this is, okay? Tapos, after that, you go on the side view, no, to check. So, makikita mo dapat ito yung proper confirmation, angled here going to the knee, tapos yung sa hack, ayan, angled, tapos go straight mo siya. Ayan. So, yung letter B, maayos sana itong sa lower part niya, kaya lang hindi masyadong angled yung going to the knee niya dito, no? Kasi ito naman, too angled, kailangan straight lang siya dito. Sickle hack. So, sa, tawag dito sa baka, no? Sa baka, meron ka din makikita na ganyan. Yan. Kaya yung sinasabi nila, cowhack, no? Kasi yung a little bit normal yon when you look at it in cattle, but not in horses. Okay. Tapos, ito naman, post-legged, this is too straight. Ang consequence of having this spoon-footed is eventually magiging siyang lame, no? Kasi hindi proper yung distribution ng weight ng hind niya, which is heavy because of the musculature on this part here, no? So, prone to lameness ito. Prone to lameness. Tapos, ito naman, masyado namang camped under, yun yung tawag nila. Tucked in masyado yung kanyang hind limbs compared to yung base ng tail area niya, no? Dito kasi dapat yung base ng tail, yan, sa perineum, kapantay niya dapat yung lower leg. So, masyado siyang tucked in or camped under. Yan.
Ayan, patapos na tayo. So, ito lang pinakita on the toes kung paano yung pag-step nila. So, ito yung prone to trauma. Pwede niyang knock over yung sarili niya. Kasi, yan, diagonal yung magiging pag-step. No? Pag running, yan na yung posible talaga niyang matalisod siya. So, ito, hindi naman sana matatalisod. Kaya lang, hindi equally distributed yung kanyang ano yan, yung kanyang weight, no? So it puts so much stress on the medial side of the hoof. Okay? So ito naman yung parang magsistrain niya, itong part na to, itong part na to, kasi hindi siya pantay. So dapat talaga yung toes equally, yan, equally situated siya para equal distribution yung weight. No? Walang strain on any part of the leg. Okay? So ganyan siya. Okay? Huwag niyo na pansinin, ha? Kasi okay, so this is already part of the medicine. Tapos na tayo on the confirmation.